Ngunit kung hindi nyo pinatawad naman ang iba na nagkakasala sa inyo, ay hindi rin patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Kung may problema, may solusyon. Huwag mag-away-away. Magmahalan, kagaya ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya sa John 3 verses 16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, ibinigay niya kay isa niyang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, tatawagin ko na ang barangay na ang problema. Walang iba, kundi si Ate Nori! Salamat, Brother Millard! At magandang hapon, mga kapatid! Maganda ang issue natin ngayong tatalakayin at ito ay tungkol sa isang ina na may paborito at ang anak na inape at yung pa ang nagmamahal sa kanya. Narito ang ating tatlong tagapagpayo, Sister Joanne, Sister Julie, at Sister Helen. Pinagbibintangan daw ang sarili niya, kapatid, na naninira sa kanya at irresponsableng anak. Ano ba ang totoo? Ikukwento sa atin ngayon ng magpinsan, Jennifer at Yvonne. Pasok! Pakilala mo. Jennifer and Yvonne, ano ba ang inireklamo niyo? Kasi po, itong si Teresa, galit na galit po sa kapatid ng si Malu. Kahit kailan daw, hindi na daw niya ito itutuloy na kapatid. Bakit galit na galit si Teresa? Magkakapatid sila, di ba? Kasi Auntie Mila, galit na galit po sa kanyang anak na si Teresa. Bakit galit na galit kay Teresa? Sa aming kaalaman, ito ang kanyang paboritong anak. Kasi po, itong si Teresa, pinagbibintangan niya si Malu na sinisiraan daw siya sa kanyang ina. Eh, hindi naman po totoo yun. Kung ito ay hindi totoo, bakit galit na galit si Aling Mila kay Teresa? Ayon sa aming research, lahat ng gusto niya ay ibinibigay niya. At itong si Malu ay pinagmamalupitan niya. Totoo ba yung minamaltrato siya ni Aling Mila? Opo, saksi po kami. Kasi lagi po kami sa bahay ni Auntie Mila. Alam na, paborito ni Auntie Mila si Teresa. At alam din namin kung paano niya minamaltrato si Malu. Kawawa naman si Malu, kahit kailan hindi man lang nagrebelde. Ano nga ba ang dahilan ng pagkagalit ni Aling Mila kay Teresa? Ay, hindi po. Napakabait na bata po yan si Malu. Tapos, lalo ngayon na nakakilala na siya sa Panginoon. Siya pa nga pong bumubuhay kay Auntie eh. Kaya galit na galit si Auntie kay Teresa ay hindi siya nagbibigay ng sustento. At kung humihingi si Auntie, ay minumura siya ni Teresa. Hindi lang totoong hindi niya binibigyan ng sustento ang kanyang ina. Magpaliwanag ka, Teresa! Pasok! Mga pakialamera kayo! Teresa, diretsahang tanong. Totoo bang wala kang ibinibigay na sustento sa Hindi iyong ko ina? totoo yun. Buwan-buwan nag-aabot ako kay mama. Ang mahirap kasi kay mama, siyempre tao lang ako nagkakasakit. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanya, hindi ako makapasok sa trabaho. Ayon sa aming research, madalas ka raw na nagkakasakit. Walang pera at kinakapos ka. Kaya puro kaltas. Pero yung pala, inaabot mo sa boyfriend mo. Natural lang po, magkasakit ako, tao lang ako. At saka siyempre nakakaya naman sa boyfriend ko. Palagi na lang siyang gumagastos. Minsan-minsan ako rin naman ang gumastos. Siyempre mag-boyfriend kami, hindi totoo na ako nagbibigay ng pera sa kanya. Eh mahirap kay mama, puro lang sa pera, mukha siyang pera. Madam Joanne, ano po ba ang masasabi niyo sa dahilan ni Teresa na ang kanyang ina ay mukhang pera? Siguro hindi dapat natin sabihin na ang magulang ay mukhang pera. Kahit anong mangyari, magulang pa rin natin yan. Diba? Kasi nanggaling tayo sa magulang natin at kailangan pa rin natin suportahan natin. Kasi kung hindi dahil sa magulang natin, wala tayo ngayon. Diba? Salamat po, Madam Joanne. Salamat din. Teka, ilan ba kayong magkakapatid? Sila ba nagsusustento?
Tatlo po kami magkakapatid. Lahat kami nagbibigay kay Mama. Ang hindi ko lang po alam at pinagtataka ko, palagi nag-uusap si Malu at saka si Mama. Sino bang magsusumbong kung hindi si Malu? At bakit ka galit na galit kay Malu, samantalang siya ang binubugbog ng ina mo? Eh ngayon nga po nagbago na si Mama dahil hindi ako nag-aabot. Ang alam ko at ang pagkaalam ko, si Malu talaga nagsusumbong kay Mama. Kaya sinisirahan niya ako. Hindi totoo yan! Mga pakialamera kasi kayo, mga buhay niyo pakialaman ninyo. Hindi. Siya daw ang malaking magbigay ng sustento at siya rin ang inapinoon ng kanyang ina na pinagbibintangan ng kapatid na naninira sa kanya. Malu, pasok! Magandang hapon po. Malu, diretsahang tanong, sinisiraan mo ba si Teresa sa iyong ina? Hindi po totoo yan. Minsan, walang may abot si Teresa kay Mama. Nagtatanong sa akin si Mama. Kasi dati close kami yan. Kaya sa akin nagtatanong si Mama kung talagang may sakit siya. Eh, ang sagot ko naman po, hindi ko alam. Eh, talaga naman po, hindi ko po alam. Dahil kailan po, hindi po ako nagtatanong sa may buhay na may buhay. Kaya po laging nagagalit sa kanya si Mama dahil marami po siyang dinadahilan palagi kay Mama. Malu, totoo bang inaapi ka ng nanay mo noon ayon sa mga pinsan mo? At alam mo ba kung anong dahilan? Tinutulungan ka ba ng tatay mo? Opo, pero hindi ko po alam ang dahilan. Dati, tinatanong ko sa Diyos yan, kinakausap ko ang Diyos at tinatanong. Kahit hindi ko kilala si Jesus Christ, kinakausap ko na lang si Jesus Christ. Ngayon, nung kilala ko na si Jesus Christ, hindi ko na inaalam sa Panginoon kung bakit ako inaapi ng mama ko noon. Kasi po, maayos naman po ang buhay ko and full of blessing ang dumarating na sa akin. Dati, tinatanong ko ng mga pinsan ko kung bakit daw hindi ako nagrebelde at gumanti sa mama ko. Kaya kung magre-rebelde ako, anong may dudulot nun at mapapala ko sa sarili ko. Hindi naman ako yayaman, gaganda, o sasaya, kaya hindi ko na kailangan lahat yun. Alam ng papa ko at mga kapatid ko, kaya lang po, lahat takot po sa kanya. Kasi si Lord na ang bahala sa lahat. Kaysa magrebelde at maghiganti, mamahalin ko na lang siya. Malu, ayon sa research namin, hindi ka raw maamo sa mga ina. Parang ilang ka raw sa mga ina. Opo, kasi po hindi ko po naranasan ang pagmamahal ng isang ina. Kaya ngayon, nararanas ko sa mga anak ko ang isang pagmamahal ng isang ina. Isa sa kapatid ni Teresa at Malu, ang kanilang panganay ay madalas daw na nagsiselos. Dahil may paborito daw ang kanilang ina. Minerva, pasok! Minerva, dahil sa ang tanong lang ito ha, totoo bang may tambo ka sa mga kapatid mo? At totoo bang nagsiselos ka sa mga kapatid mo? At bakit naman? Opo, kasi po itong si Mama talagang paborito niya itong si Teresa. Kaya lahat ng gusto ni Teresa binibigay ni Mama. Kaya nagagalit po ako kapag wala siyang may abot na sustento kay Mama. Kasi nga siya yung pinaka-paborito noon. Tapos ngayon gagantihan na lang niya si Mama ng ganun. Sayang lang yung pagmamahal ni Mama sa kanya. Samantalang ako, kapag wala akong may abot na sustento, puro mura at sermon ang inaabot ko kay Mama. Tapos madalas sinasabi ni Mama na suklian daw namin yung pagmamahal namin, yung pagsilang niya sa amin. Kasi daw siya yung nagsilang sa amin. Kaya dapat lang daw na magbabayad kami sa kanya. Tapos ako po, pag hindi po ako nakakapag-abot ng sustento dahil sa pagipitan ng buhay, puro sermon at saka murang inaabot ko kay Mama. Malo, na ito naman si Malo napakamartir. Siya na nga itong inaapi noon. Nagpapakabait-baitan pa. Kahit wala na siya maibigay ng sustento, hindi pa siya makapagsabing wala siyang maibigay. Okay, dito po tayo sa ating tatlong tagapagpayo. Madam Juliet, matapos niyo pong mapakinggan ang side ng ating kapatid na si Minerva, ano po ba ang masasabi
masasabi niyo sa kanyang mga sinabi at mga naramdaman niya sa kanyang puso tungkol sa kanyang ina? Para sa akin, ang pagiging anak, dapat tayo ay nagpapakumbaba. Kahit na minsan at saka ang mga matatanda, tumatanda talaga yan, nagiging mararamdamin. Kaya pagpapasensya ka na lang natin. Tayong mga anak, tayo ang nakakaalam ng higit na ikabubuti at ikaayos ng ating magulang. Kasi pag nawala yan, tayo din ang iiyak. Kaya dapat, pasensya. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ano man yung pagkukulang ng magulang, tayo magpupuno. Tayo anak. Yun lang po. Maraming pong salamat. Okay, eto na po tayo. Panahon na sa butuhan. Milliard, ready na ba yung mga sausawero mo dyan? Butuhan na tayo sa pula o sa puti. Ito po ang ina ng tatlong magkakapatid na may paborito at nagmaltrato noon. Aling Mila, pasok Aling Mila. Totoo po ba na hindi nag-aabot ng sustento sa iyo si Teresa? At totoo po ba na minaltrato niyo noon si Malu na kung saan siya ngayon ang nagbibigay ng sustento sa inyo? Si Teresa po, ay siya po ang paborito ko anak. Ang problema ko na po, ang hindi ko maintindihan, kung bakit tuwing tatawag yan sa akin, ang daming niyang dahilan. Na kaysa wala siyang pasok, may sakit. Inalalaman ko, marami siyang boyfriend o lalaki. Itong dalawang niyang kapatid, sila ang panay ang sustento sa akin. Yun ang hindi ko maintindihan, kaya ako nagagalit sa kanya. Si Malo, hindi ko naman siya pwedeng hingian pa ng dagdag. Dahil may anak din siya, sinusustentuhan. Ngayon, sana ako kukuha, kanino ako hihingi ng pangtustos sa pangangailangan ko? May sakit ako. Katunayan nga, kagagaling ko lang sa hospital. Hindi ko alam kung kanino ko hihingi sa mga anak ko. Kaya yan ako nagagalit sa kanya dahil marami siyang dahilan. Hindi ko alam ang katotohanan. Aling Mila, saan naman po nabalitaan na maraming lalaki si Teresa? Ikinukwento ba sa iyo ng anak mong si Malu ang bagay na ito? At totoo bang minaltrato mo noon si Malu? Hindi po. Ang isip ko yun, kay Teresa, haka-haka ko lang yun. Dahil, ang dami niyang kwento. Katunayan ang kakabait ng anak ko. Wala siyang sinasabi tungkol sa kapatid niya. Si Malu naman, iyakin kasi siya ng bata. Napakatigas na ulo, hindi ko alam kung bakit mabigat ang dugo ko sa kanya. Okay. Madam Helen, narinig po natin ang paliwanag ng ating kapatid na Mila. Sabi niya, dahil daw po sa iyakin noon, si Malu, na maliit pa siya, at lagi niyang pinapalo, hindi niya maintindihan kung bakit na lang mainit ang ulo niya. Ano po ba masasabi niyo doon? Tama po ba ang bagay na ito? Well, ang masasabi ko lang, bilang isa nila, hindi dapat nila magkatong anak. Kasi anak yan eh. Kahit na tayo, bumalik na tayo, talagang may mga batang iyakin. Kailangan talaga na alagaan mabuti ang anak, sapagkat ang anak ang tutulong sa ating balang araw. Kung man di magpagkakasunduan, nakakasundo rin sa pamamagitan ng pag-uusap. Diba? Siya daw ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng pagmamalupit ni Aling Mila kay Malu. Ikwento mo sa amin ang lahat. Daisy, pasok! Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Daisy, kilala mo daw ang buhay ng magpamilya na ito. At ikaw din mismo ang nakakakita at nakakaalam ng kalupitan ni Aling Mila. At inaapi ni Aling Mila noon si Malu. So, ano po ba ang buong katotohanan? Alam niyo po, yung mga
magkakapatid na yan, yung tatlong magkakapatid na yan, maliliit pa lang sila, kilala ko na sila. Lalo yang si Malu, napakabait ng batang yan. Minsan pa nga nakita ko yung nanay niya, pinahalo ng tambo itong si Malu. Minsan nga po nalaman ko itong si Malu, 3 araw siyang hindi pinapakain ng nanay niya. Balitaan ko rin, dahil subaybay ko nga itong magkakapatid na ito, hindi siya pinag-aaral. At ginagawa pang matulong sa bahay. Sinungaling! Ako, bakit naman ganun, Aling Mila? Hindi naman katuwiran na kesyo iyakin yung anak mong si Malu noon nung baby pa siya, ganun mo na lang siya basta mamaltratuhin. Hindi naman yata tama yun. Aling Daisy, batid niyo ang lahat ng nangyayari sa pamilyang ito. Ano naman po ang ginawa ng mga kapatid at ano naman po ang ginawa ng kanilang ama? Naku, yung asawa po niyan, wala ding magagawa yan eh. Lahat po sila takot niya sa nanay niya. Sa tingin ko, kailangan nyo ng matinding advice na sa ngayon. Narito po ang ating triyong tagapagpayo at upang mapagpayuhan po kayo. Game na ba? Nung nakausap ko si Minerva at si Teresa, sabi niya, si Teresa, mahal naman daw niya ang kanyang ina. At kaya siya nagdadahilan na wala siyang pera dahil nag-iipon siya sa kanyang future. At si Minerva naman, sa nakikita niya kay Malu, nai-encourage siya at gusto niya na rin magbago. Kaya lang gusto niya muna na alisin niya muna yung inggit niya kasi naiinggit nga siya. At si Teresa naman, na gusto nga niyang tanggapin si Jesucristo at nasa kanya talaga na si Jesucristo. Hindi tama ako nila. Natutuwa naman ako kay Malu dahil natanggap niya ang lahat na kahit na gano'ng kasama ang kanyang ina, natanggap niya ang kanyang ina at nagpatawad siya. Pero hindi naman natin siya masisisi dahil nung hindi pa siya Kristiyano, naramdaman niya ang sakit na naginawa sa kanya ng kanyang ina. Pero ngayon, tinanggap niya si Jesus Christ as his personal Savior, natuto siya magpatawad at magpalaya at makalimutan ng nakaraan. Yes. Kaya siguro ang hiling na lang siguro kay Malu ay nais niyang ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina ay makakilala sa ating Panginoon. Ang aking panalangin lang sa kanya ay nawa ay magtagumpay siya sa kanyang magandang layunin ng kanyang puso. Ako naman po, nakausap ko si Aling Mila at ako ayon sa kanya, nakahanda siyang magbago at nagpapasalamat naman siya dahil meron siyang anak na katulad ni Malu na kahit na pinagmalipitan niya, handa pa rin tumulong at umanawa sa kanya. Mahal na mahal siya at ngayon ay napatunayan niya sa sarili niya na dapat talaga na mahalin niya ang kanyang mga anak dahil walang ibang tutulong sa kanya pagtanda niya at hindi na rin siya pwedeng maghanap buhay, yung sustento na lang ng mga anak niya ang inaasahan niya. Kaya yun na rin ang pinagmamalaki niya ngayon na sa halip na maggalit siya at mag-ano siya, ngayon ipinagmamalaki na ngayon niya lalo si Malu dahil yung pala pinagmalupitan niya, yung pala ang magmamahal at tutulong sa kanya. Yun lang po. Maraming pong salamat sa inyo, triyong tagapagpayo. At Teresa, uunahin na kita. Ano ang masasabi mo sa iyong ina at kay Malu? Ma, humingi po ako ng sorry. Kung kapag humingi kayo ng sustento sa akin, marami po akong dinadahilan. Mahal ko naman po kayo talaga, Ma, kaya nagpapasalamat din po ako na tinuring niyo ako talaga, tunay na anak talaga na minahal niyo ako at naging paborito. Ang iniisip ko lang po kasi, Ma, kaya nagdadahilan ako kasi sa future ko gusto ko rin makapag-ipon, pero pipilitin ko man na makapagbigay ako sa iyo na buwan-buwan ng sustento para sa iyong pangangailangan sa pang-araw-araw at sa iyong sakit, Ma. Patawad, Ma. Patawarin niyo po ako at
Sa'yo, sis. Alam mo naman yan na mahal kita, sis. At gusto ko rin magbago. Tulungan mo ako kung paano ko magkilala ang Panginoon. Tulungan mo ako, sis. Namimiss na kita, miss. Tulungan mo. Mahal kita. Alam mo yun? Humihingi rin po ako ng soli sa inyo, mga ate. Alam ko maganda yung hangarin niyo para sa aming magkakapatid. Kaya, humihingi ako ng kapatawaran, sana mapatawad niyo ako. Patawad na. Okay lang yun. Wala na yun. Minerva, ano naman ang masasabi mo sa nanay mo at sa mga kapatid mo? Ma, patawad po, ma. Nangangako po ako na magbabago na po ako. Aalisin ko na po yung inggit at yung pagsiselos ko po na patawad. Sa inyo, Teresa, patawarin din. At ikaw din, Malu, patawad. Patawad po. Sila patawad din namin. Aling Mila, ano naman po ang masasabi ko kay Malu? Anak, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko nung ika'y bata ka. Kung minaltrato man kita noong bata ka, nung maliit ka, patawarin mo. Napatawad na po kita, Mama. Salamat. Ikaw naman, Malu, ano ang masasabi mo? Para sa akin, wala na sa akin yun. Pinatawad ko na kayo. Ang Panginoon nga nagpapatawad, ako pa kaya. Si Jesus Christ na pinuli, pinarusahan, pinako sa cross, at nagawa niya pa rin na patawarin ang ating mga kasalanan. Ako pa kaya. Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid. Tingnan na po tayo. Kailangan po natin ang kapatawaran sa isa't isa upang tayo po ay makapamuhay ng masaya, maluwag, at maginhawa sa ating pamumuhay. Ibauna po natin ang mga nakaraan na at huwag na po natin ibalik pa. Ang sinasabi nga po ng banal na kasulatan sa Mateo 6:14 hanggang 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din naman kayo na inyong Ama na nasa langit. Subalit kung hindi nyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin naman kayo patatawarin ng Ama. God bless you all po, and good night. Let us speak the truth in love to the lost and least of these. Let us serve the Lord in unity so others will.